Currently, yung ginagamit ko na daily driver phone is the Poco F8 Ultra. And kung magpapalit ako, siguro ito yung ipapalit ko. And ito lang naman ang OnePlus 15. Ito yung first impression natin about sa OnePlus 15. And yung full review nito, mapapanood nyo sa Parakoy Steven Tips YouTube channel. Anyway, kung interesado kayo dito, tara pag-usapan at unbox na. Bale, pagdating sa box niya, just a pretty normal setup ng OnePlus. Nandito yung kanyang pamosong red. Makikita ninyo dito yung ating OnePlus A60. Kaka-unboxan din natin yan. And yeah, goods din tong phone na to in terms of performance dahil meron na rin tong Snapdragon 8 Elite Gen 5 which is yung pinaka-latest chipset currently. And yeah, inside the box, una natin makikita dito is isa pang box which is usual. And then sa loob na ito, makikita natin dito yung mga common included information at saka yung ating included case. Unang-una yung ating mga information card or yung ating mga paperworks. And sumunod naman dyan is yung ating solid included na jelly case. Ayan, ganda rin niya, color black, pretty common, pretty normal. And then, sumunod naman dyan as yung ating unit mismo. And yung variant nga pala na nakuha natin is itong color black. And na-inlove ako dito dahil sa review ni MKBHD. Dahil una, yung likod neto, makikita ninyo, just a normal matte black finish. Pero once na magkaroon tayo dyan ng scratches, yan, magkakaroon siya ng marking. Pero kapag pinunasin natin, mawawala sila. Pero kasing nilagay ditong special coating si OnePlus, kaya kahit na magasgasan natin siya ng ganyan-ganyan, slashes, konting punas lang, mawawala din agad siya. And actually, I like the whole matte finish niya itong OnePlus 15. Ang ganda talaga niya for me. Isa to sa pinaka nagustuhan ko na design currently nung pinapanood ko pa lang siya. Alam kong maganda na siya. And yung gamit ko na siya or gumagawa ko ng first impression sa kanya, mas nagandahan ako sa kanya lalo. Ang ganda niya, as in. Anyway, move on na muna tayo dyan at pag-usapan natin yung iba pa sa loob. Pabaliktad ko pala ito na open. Anyway, next naman natin makikita dito is yung ating charging cable and also charging adapter. Bale, meron tayo ditong 120 watts din na charging support. And this is the Superbook fast charging. But yeah, ito na yung whole na laman ng ating OnePlus 15. Just a typical inclusion. And tara, sa setup ko muna to at pag-usapan natin yung mga kinakailangan nating asahan or abangan sa full review na gagawin namin dito sa OnePlus 15. Kaya tara, i-pause ko muna saglit. Yun lang. So, na-setup ko na itong ating OnePlus 15 and actually nakapag-download na ako dito ng mga game na ita-testing natin sa ating Extreme Gaming Test. And actually, disabling din sa GT8 Pro na ginawa ko rin ng first impression ngayong araw. Yeah, nakapag-download na rin ako dito ng mga games na isasalang natin sa Extreme Gaming Test. And the same din sa kanya, meron ako dito mga babaguhin pa ng mga games or i-change pa kasi meron ako mga nakitang suggestion ninyo na mas maganda at mas mabigat. So, abang-abang kayo doon. Now, usapang specification tayo. Anong gustuhan ko dito is yung display niya, pang flagship talaga. Ginamitan na nila to ng LTPO AMOLED screen. Unlike dun sa Realme GT8 Pro na normal AMOLED screen lang siya, hindi LTPO. So, yun yung medyo problema sa kanya. Pero okay pa rin naman yun kung okay tatanungin. At ang kagandahan dito, kaya netong umabot ng 1 nits. Yan, kung makikita ninyo. Ma-bright din yung display natin. And same ng OnePlus A6 series, meron na rin tong 165Hz na refresh rate. And as you can see, napaka-snappy niya kung ako yung tatanungin. Look at that. Ang responsive niya. In terms of UI naman, naka-color OS na to. And just I said sa mga previous review natin, isa to sa next na pinaka nagustuhan kong UI in terms of sa mga na-testing ko before dahil una, para siyang Origin OS which is para sa akin yung pa rin yung pinaka maganda. But yeah, maganda siya. Maganda yung set ng animation na ginamit. Snappy siya. Kung mapapansin niyo hindi siya ganung kabilisan na animation. Mabagal na animation siya. Pero at the same time, yun na rin yung naging main reason ko bakit ang smooth niya tingnan. Yun yung pinaka napansin ko sa mga color OS. Unlike sa Origin OS na straight to the point. Kapag nag-swipe ka, straight lang, walang masyadong ginagawang added animation. Actually, parang cancel animation nga yung ginagawa nila sometimes. Good naman siya kung ako yung tatanungin in overall. But, yung pinakabentahe talaga ng phone na to is una, meron na tayo ditong Snapdragon 8 Elite Gen 5. And pangalawa, meron na rin tayo ditong 7,300 mAh battery capacity na di hamak na mas mataas unlike dun sa Realme GT8 Pro. But yeah, ang ganda ng specification nito. Snapdragon 8 Elite Gen 5, pinakamalakas sa chipset currently ngayong 2026. And gusto ko lang ding linawin na gagawin pa rin natin ito ng Extreme Gaming Test and also sa full review, itetesting pa rin natin siya sa ating gaming test part. But gusto ko lang ding linawin para sa mga kaparakoy natin dyan na baka manawa sa mga Extreme Gaming Test video natin. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na different phone brand, different phone model, iba-iba sila ng approach pagdating sa thermal technology na nilagay nila dun sa device na yun. And also, different din sila ng way ng pag-tune ng mga chipset na ginagamit, especially on Snapdragon. Lalo na sa mga flagship Snapdragon chipset
chipset. Inaalaw kasi ng Snapdragon yung mga heavy tuning or inaalaw niya na i-tune ng mismong brand yung chipset na ibibigay nila sa kanila, unlike sa MediaTek na pre-tuned na ng MediaTek kaya hindi ganun umiinit. Pero sa Snapdragon kasi talagang binibigay nila lahat ng mga tools or needs ng brand para i-fully tune yung mismong chipset na ginamit. Kaya mapapansin niyo iba-iba yung nakukuha natin na benchmark result, also iba-iba din yung nakukuha nating thermal GADA devices, and also iba-iba din yung approach nila in terms of gaming features na nilalagay nila sa mga device nila para tumugma doon sa chipset or kung ano pang optimization na ginagawa nila. Kaya ang paggawa natin ng extreme gaming test is hindi siya redundant kahit na meron na tayong mga Snapdragon 8 Elite phone na nagawa ng extreme gaming test. But yeah, gusto ko malaman yung thermal natin dito, gano'ng kakunat yung battery, and also yung overall optimization ni OnePlus dito sa OnePlus 15 in terms of heavy gaming. Kaya kung interesado kayo doon, abangan niyo yung ating full review about dito. And munti ko nang makalimutan, solid din yung kanyang camera setup. Meron din tayo ditong telephoto camera na meron ding solid na performance. So more on that sa full review. Kaya kung interested kayo sa device na to, kita-kita tayo sa para kay Steven Tips para sa full review na to. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. Yun lang guys. Peace out.